Morning mga kabiyahe, andito tayo sa Paycon Motorcycle. Dito nga po yan sa Aguinaldo Highway, Tansang Luma, Imus, Cavite. So mayroon tayong ipapakitang isang unit mga kabiyahe ni Paycon. At ito ay medyo may kalakihang displacement. 400cc ito mga kabiyahe. Kaya naman legal express na siya. Tingnan natin, let's go! Falcon X400. So, legal express na po yan mga kabiyahe. At bago natin umpisan, sasabihin ko na agad ang presyo ni Falcon X400. May SRP ito mga kabiyahe na 208,000. Ayan. Sa halagang 208,000 mga kabiyahe, pwede ka na dumaan ng expressway. At sa personal nito mga kabiyahe, bulky rin siya at brusco din ng itsura niya sa personal. Tunguhin natin mga kabiyahe yung kanyang installment. Nagbibigay lang ito mga kabiyahe ng 1 year hanggang 18 months. May dalawang option ito mga kabiyahe para sa kanyang down payment. 104,000 para sa down payment. At yung isa naman, 83,200 pesos. Mga kabiyahe, para dun sa down payment natin na 104, meron tayong 10,747. Ayan, para sa 1 year yun. Yung 18 months naman natin, 7,858. At kung ang down natin ay 83,200, may monthly tayo sa 1 year ng 12,896 pesos. At sa 18 months naman, 9,430 pesos. So ikutan muna natin mga kabiyahe ang unit para ma-appreciate po natin ang unit ni Falcon X400. Ayan. Ang kulay ng magwheel niya, avocado green. At may kulay siyang gray, dark gray. Glossy po yan mga kabiyahe. Ayan. Napakaganda sa personal nito. Pati rin yung kanyang taillight mga kabiyahe. Oh. Aesthetic na aesthetic. Oh. Napaka-futuristic din naman ang isa na ito. Ayan. At napakalaki rin ang kanyang disc brake dito sa likuran. Ayan. At yung kanyang exhaust. Ayan. Yung kanyang mga foot peg ng ating pillion at rider. Maging ang kanyang engine. Napaka-brusco. Sa kanyang headlight, meron siya ditong DRL. At yung kanyang headlight, LED na po yan. Dito naman, may camera na rin po yan. At yung kanyang mga turn signal, naka-LED na rin po yan. Yung kanyang telescopic port, suspension, naka-upside down tayo dyan at napakataba. Napaka-brusco. Yung kanyang fender, aesthetic. Ibang-iba. Si Paycon. At may naka-built-in na reflectorized, kabilaan yan. Kulay orange. Tingnan natin yung kanyang disc brake dito sa unahan. Ayan. Malapad yung kanyang disc brake rotor. Na mayroon siyang 3.5 mm. Yung kapal niya. At yung sukat ng gulong niya, 110 by 70 by 17. Napakalapad, 110 na po yan at 17 naman yung kanyang rim. At pagdating naman sa kanyang piston caliper, naka-double po tayo dyan. At ito naman ang appearance ng kanyang radiator, liquid cooled. Malapad yung radiator niya mga kabiyahe. Dito yung kanyang engine na napakalaki, napaka-brusco. Yung preno natin sa likuran, malambot. May naka-hydraulic yan mga kabiyahe. Ayan, kaya naman napakalambot. Footpeg ng rider natin, podable yan. At may plastic tayo ditong container na nagsisilbing master para lagayan ng brake fluid para sa preno sa hulihan. At pansinin nyo mga kabiyahe, yung stem ng footpeg ng ating pillion na napakataba. Hindi siya ginamitan ng pintura. So yung materials talagang heavy duty. Ayan. At ito naman yung pinaka-footpeg niya.
Yung ilalim metal, alloy, at yung ibabaw naman ay makapal na rubber. Ganon din dito sa ating rider. At yung ating napaka-brusco na exhaust, ayan, o tambucho, na naka-dual tip tayo dyan. At may end cap na metal din yan. Matte black, at dito naman naka-chrome tayo. Dito naman mga kabiyahe, sa gulong natin sa hulihan, may sukat ito na 150 by 60 by 17. Naka-disc brake din tayo dito at naka-single piston caliper dyan na malaki. Ito naman yung kanyang fender dito sa likuran. Yung stem niya, nakabalot siya ng hard plastic, pero metal yung loob niya mga kabiyahe. At dito natin ilalagay yung ating license plate. At may ilaw yan dito sa ilalim. At meron din siyang nakakabit na reflectorize. Ito naman mga kabiyahe yung kanyang tail light. Napaka-aesthetic din. Naka-puliLED yan. Yung kanyang mga turn signal na magaganda ang pagkakagawa. Rubberize yan. Kahit masagi mo yan, hindi yan mapuputol. Rubber yan, hindi yan plastic. Ito naman yung pinaka-fender niya, itong baba, extension, fender extension. Ito yung pinaka-fender. So, kahit may lumusot na tubig dito, masasalo pa rin itong dulo na ito. Ito naman mga kabiyahe yung rear sprocket natin dito, na napakalaki. Ayan. At yung kadena natin, ang laki niya. Sobrang laki niya. Nasa 3/4 ang kapal nito mga kabiyahe. Talagang heavy duty. Sobrang laki niya. At yung chain cover natin, ayan. At naka-extend na rin dito sa kanyang tire hugger. At yung gear shifter natin. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang napaka-bulky na gas tank. Ito yung kanyang ignition switch o yung ignition niya. Ayan. At dito muna tayo sa kanyang upuan. Ito naman yung appearance ng kanyang upuan mga kabiyahe. Brown. At may mga design pa siya dito. Ayan. Hanggang dito yan sa dulo. At may partition siya ditong belt. May pa-belt siya dito para sa ating pillion. At naka-double stitch. Tapos dito naman sa tagiliran, naka-single stitch lang yan mga kabiyahe. At yung dito sa pillion natin, malapad din naman. At yung dito sa rider, mas malapad pa siya. Kaya naman komportable ang pag-upo dito mga kabiyahe. Dito naman mga kabiyahe nakapwesto yung battery natin at saka yung mga fuse. Wala tayo dito makikitang box kahit maliit, wala. So dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang instrument panel. Meron siyang 5-inch TFT instrument panel. Ito yung mga switch natin dito sa kanan. May kill switch din tayo dito. Ayan, yung throttle niya malambot. Nakabarin tayo dyan, metal. At dito meron tayong hazard. Ayan, may hazard tayo dyan, equip dyan. Yung on and off ng ating headlight. Electric starter mga kabiyahe. Ayan. Tapos dito naman sa kaliwa, ayan, napakaraming switch dito. Unahin na nga natin dito sa likod. Meron tayo ditong passing light. Ayan, may pass light tayo dyan. Dito naman, back and set. Ayan. Tapos dito may button siya dito. So kung ibabak mo, ayan, tapos isi-set mo naman. Tapos ito naman yung kanyang high and low beam. Tapos yung turn signal natin at yung busina. Ito mga kabiyahe, hindi ko to alam kung anong function nito. Pero tingin ko, i-register mo dito yung daliri mo. I-correct nyo na lang ako kung naka-experience na kayo nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Para lang sa akin siguro, para sa akin lang, siguro i-register mo yung iyong daliri para ma-activate natin yung camera. So yun. Pero kung mali ako, comment down na lang mga kabiyahe. At ito naman yung kanyang physical key, dalawa, mahaba, malaki. At meron din tayo ditong dalawang remote. Ayan. Meron din tayo ditong unlock, tsaka lock, tapos yung start, tapos yung kung ilulocate natin yung ating unit. Ayan. May 4 na buton dyan mga kabiyahe. At ito nga yung ating
left hand grip na malaki siya, kahit extra large kasya dito yung kamay. At yung ating clutch lever dito mga kabiyahe, adjustable yan. At yung ating front brake dito lever, yung brake lever natin dito, adjustable din. Ayan, naitutungo yan at nailalayo. So nasa sa inyo na lang yan kung gusto nyo i-adjust. Ito lang yan, niikot-ikot. At yung ating master, ayan, kitang-kita yung ating brake fluid kung lower na ba o tama pa. So ang ganda niya. Pero ano siya, dito metal itong ibabaw, alloy. Ito naman ay fiberglass na makapal. Tunguhin naman natin mga kabiyahe yung kanyang engine, parallel twin cylinder, dual overhead cam, water cooled, 8 valves, displacement mga kabiyahe 400cc, max power 28.5 horsepower at 9,000 RPM, max torque 35 Newton meter at 6,500 RPM, fuel system, EFI, electric fuel injected mga kabiyahe. Yung clutch niya, manual, ayan, manual po siya. Transmission, 6 files international standard, ayan. Pagdating naman sa kanyang chassis mga kabiyahe, front suspension niya, inverted shock absorber, rear suspension, multi-link gravel, ayan. Yung gulungan niya mga kabiyahe sa unahan, 110 by 70 by 17 at sa hulihan naman 150 by 60 by 17 at yung braking system niya mga kabiyahe naka double disc brake plus ABS yan mga kabiyahe, maging sa likuran naka disc brake din yan at naka ABS din. Pagdating naman sa kanyang dimensions, overall length width height, meron siyang 202.5 cm by 79 cm by 111 cm, ayan. Wheelbase, 1,395 mm. Seat height, 790 mm. Ground clearance, 170 mm. Kapag walang laman ang tangke mga kabiyahe, inaabot siya ng 185 kg. At ang fuel capacity niya mga kabiyahe, napakarami dahil inaabot po siya ng 15 liters. Mga kabiyahe, ito ang posisyon natin. 5'6 ang height, flat-footed, nakabaluktot pa ang tuhod natin dahil 790 mm nga lang po ang seat height nito, kaya naman kayang-kaya ito na mga 5'2 or 5'1. Ayan, hindi kayo mahihirapan dito mga kabiyahe. Gawin nyo ko reference, ang height nga po natin ay 5'6. Ayan, yan yung position natin at ang sarap niyang malambot lang din siyang i-maneuver at yung turn radius niya malaki. So yun mga kabiyahe, ang ating review kay Falcon X400. Kung nagustuhan nyo ang unit na ito, dito nga po kayo pumunta sa Paycon Imus. Located nga po yan sa Aguinaldo Highway. Ayan. Tansang Luma, Imus, Cavite. Ayan. Nasa highway lang po ito mga kabiyahe. At ako po muna ay magpapasalamat sa team po ng shop dito sa Paycon at tayo po ay napagbigyan na makapag-content o makapag-film dito sa kanilang unit. Ito nga po si Falcon X400. Ayan, shoutout po sa team po ng Paycon Imus. Ayan, shoutout po. At maraming salamat din po sa iyo na nanonood. At maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Biyahe ni Frank at pumapasok pa po sa Biyahe ni Frank Facebook page, TikTok at ang ating main channel na yung YouTube. Ayan, shoutout na rin po sa inyong lahat. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.